Magandang gabi po sa Pilipinas, magandang tanghali naman po dito sa UK. Kayo po ay aming inaanyayahan na lumalo at makinig ng mabuting balita ng Panginoon. Tawagin po natin si Sister Shirley para sa opening prayer. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoon, kami po'y lumalapit sa iyo, Panginoon. Ang Church of God in Christ Jesus, nagpapakumbaba at nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong biyaya, sa iyong pagmamahal at sa lahat ng iyong awa, Panginoon, ipinagkakaloob sa amin, Panginoon. Dahil kayo ang Diyos na buhay at Diyos na walang hanggan. Panginoon, tinataas po namin ang gawain ito, Panginoon. Dalangin po namin ang lahat ng naririto, ang nakikinig, ang may mga partisipasyon sa gawain ito, Panginoon, ay tinataas po namin lahat sa iyo, Panginoon. Gamitin mo po kami, Panginoon, ng iyong banal na espiritu upang kami magkaroon ng magandang paglakad sa iyong banal na paanan, Panginoon. Panginoon, gamitin mo po kami, Panginoon, at magkaroon ng magandang aral na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Tinataas po namin sa iyo, Panginoon, ang aming kapatid na si Brother Albert, Panginoon, na siyang binigyan mo, Panginoon, ng magandang talino na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, gamitin mo po siya, Panginoon. At nawa po, Panginoon, sa paglalahad niya ng magandang balita, Panginoon, ang mga nagkikinig at ang lahat ng naririto, Panginoon, ay magkaroon ng kaalaman, Panginoon, higit sa lahat, Panginoon, ay maisakatuparan lahat, Panginoon, ng iyong ipagagawa sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito, Panginoon. Itinataas ko po sa iyo, Panginoon, ang buong mundo, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay kayo ang magharing, Panginoon, at patungan mo po, Panginoon, ang buong mundo, Panginoon, ng iyong makapangyarihan, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, ang mga nangyayari sa ngayon, Panginoon. Kayo lamang po, Panginoon, ang aming inaasahan, Panginoon, upang ang lahat ng ito, Panginoon, ay ipong tapusin na, Panginoon, at magkaroon po ng magandang buhay ang mundong ito, Panginoon. Panginoon, kung ano man po nangyayari sa aming buhay, Panginoon, ay kayo ang nakakaalam. Kaya, Panginoon, itinataas po namin sa iyo. Marami pong salamat sa gawain ito, Panginoon. At alam po namin na kayo'y nagbibigay ng magandang kinabukasan namin, Panginoon. Kaya, Panginoon, nawa ang buong mundo, Panginoon, ay kayo'y makilala, Panginoon. Kaya, Panginoon, tulungan mo po kaming lahat, Panginoon, na maiangat ang lahat ng itong nangyayari sa mundong ito, Panginoon. Kaya, Panginoon, dalangin namin na nawa ang lahat ng ito'y matapos na sa iyong pangalan. At marami pong salamat sa iyong pagmamahal, awat habag, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen.
chapter 1, verses 1 to 6. The way of the righteous and the wicked. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor sits, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water that yields in its fruit in its season, and his leaf does not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Ngayon naman po ay ating maririnig si Sister Merly para sa kanyang inspirational talk. Magandang araw po sa inyo lahat dyan sa UK at magandang gabi dito sa Pilipinas. Ang aking ibabahagi ay mula kay Mateo 5 verse 43 to 48. Narinig na ninyo na sinabi, mahalin mo ang iyong kapwa at kamuhian ang iyong kaaway. Ngunit, naririnig niyo po ako? Ngunit sinasabi ko sa inyo, mahalin ninyo ang iyong kaaway at ipagdasal ang mga umuusig sa inyo. Sa ganito kayo magiging mga anak na inyong amang nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa kapwa masama at mabuti, at pinapapatak niya ang ulan sa kapwa makatarungan at di makatarungan. Kung mahal ninyo ang nagmamahal sa inyo, bakit kayo gagantimpalaan? Diba't ginagawa rin ito ng mga kolektor ng buwis? At kung ang mga kapatid ninyo lamang ang inyong binabati, ano ang naiiba rito? Diba't ginagawa rin ito ng mga pagano? Kaya maging ganap kayo gaya ng pagiging ganap ng inyong amang nasa langit. Ipinapakita sa atin ang malayong lawak na dapat nating isabuhay kung tayo ay umiibig. Natural na nais nating ibigin ang mga tao na gusto lamang natin. Natural din na kamuhian at hindi natin pahalagahan ang mga tao na hindi natin gusto. Kaya may katuturan ang unang nating narinig na pahayag, mahalin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Alam natin na ang Panginoon ay hindi Panginoon ng pangkaraniwan. Para kay Jesus, hindi sapat na mga taong mahal lang natin ang pinapakitaan natin ng mabuti o iniibig. Higit sa kanila, sinasabi ni Jesus ang mahirap na pananagutan na mahalin din natin pati ang mga taong hindi natin gusto o itinuturing tayong kaaway o mga taong ninais na tayo ay masira o mapahamak. Totoo, mahirap ito gawin. Ang ganitong katuturan ay maaring mukhang hindi makatotohanan, ngunit pinakita sa atin ni Jesus kung paano ito gawin at ito'y hindi imposible. Kahit pa si Jesus ay inalipusta, niyurakan ang kanyang dangal at inalipusta habang nakabayubay sa krus, siya ay nagpakita ng pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga kaaway. Bilang mga anak ng Diyos, ito rin ang hamon sa atin. Mahirap talaga ito gawin, na mahalin mo ang iyong kaaway, lalo na kung meron siyang nagawang mabigat na kasalanan sa atin. Tayo ang pinagkasalanan niya.
makakarinig pa sila ng masasakit na salita na lalabas sa iyong bibig dahil sa iyong galit, dahil sa iyong gigil. Pero ganun pa man, kung sa ikatatahimik ng ating puso't isipan, para magkaroon tayo ng peace of mind at kaluwagan ng dibdib, siguro mapapatawad natin yung taong nakaaway natin. Pero in God's time, dahil siyempre masakit pa yun sa ating puso na ginawa nila. Kaya siguro, pwede ring manumbalik yung dating samahan, yung pagmamahalan sa isa't isa. Pero yung kailangan pa ng sapat na panahon. Bakit hindi siya mapapatawad kung si Jesus nga napatawad tayo pa kayang tao? Gagawa naman ng Panginoon ng paraan para manumbalik yung dating pagkakaibigan o yung pagsasamahan, dahil nangyari na rin sa akin yan na kahit anong sinabi nila na wala naman akong ginawang masama, kahit nakatikim ako ng masasamang salita sa kanya na hindi niya alam ang pangyayari, tinanggap ko yun, yung masasakit na salita yun. Dahil dumating ang panahon na napag-alaman niya na hindi totoo ang lahat ng narinig niya. Kaya pero ko yun, ang sakit sa dibdib. Yung ba naman, yung pagbintangan ka na hindi mo naman ginagawa. Kasalanan ko ba kung naging mabuting kaibigan ako sa isang tao na na binigyan niya ng hindi magandang kulay. Kaya marami siyang hindi magandang salitang binigay sa akin. Pero yun ay wala na, napatawad ko na siya. At ngayon, meron akong kagaanan ng loob, meron akong peace of mind, nakita ko siya, say hi lang, hello. Pero syempre, nagkalamat na yung aming dating pagkakaibigan. Hindi ko naman siya tinuring na kaaway. Pero, syempre, nagkalamat na yung pagkakaibigan namin. Kaya, napatawad ko na siya dahil para din sa akin sarili. Dahil sabi nga, yung pagiging stressful, yun ang doon nagkakasakit ang mga tao. Kaya, bakit ko i-stressin ang sarili ko kung ang dali-dali ko lang sabihin na, sige, okay na tayo, peace na tayo, para rin sa akin yon at maging magaan na ang loob ko at wala na akong kinikim-kim na galit o sama ng loob sa kanya. Kaya ngayon, may dumating man na hindi maganda, pasok sa kabilang tenga, labas sa kabila. Dahil ayoko na maging stressful. Yun lang po. Salamat. Amen. Thank you so much po, Sister Merly. Ngayon naman po yung maririnig natin si Brother Albert para sa ating weekly Word of God. Magandang gabi diyan sa ating mga kapatid sa Pilipinas at magandang hapon naman dito sa mga kapatiran sa UK. Magandang araw po sa lahat na maaring makapakinig ng munting pag-aaral na ito sa mga banal na salita ng Diyos. Maganda naman yung sharing ni Sister Merly sapagkat
nakikita natin dito na yung ebanghelyo na kanyang binasa ay talagang pinagsusumikapan niyang masunod. At yun po naman ang mga bagay na gusto ng Diyos. Kagaya na nasabi ko sa inyo, habang kayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos, we are going to perfection. Tayo ay papunta sa pagiging perfect. Bakit po? Kasi yung salita ng Diyos ay may kapangyarihan yon. At kapag ka ating sinusunod ang kanyang mga banal na salita, ay papunta tayo sa pagiging perfect. Basahin nga po natin yung binasa ng ating kapatid doon sa aklat ng Mateo chapter 5 verse 43 hanggang 48. 43. Matthew chapter 5 from 43 to 48. Ito po sinabi, love your enemies. You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. Yan ang batas noon sa lumang tipan eh. Yan. Sa Leviticus chapter 19 verse 18, you shall not take vengeance or bear a grudge against the son of your own people, but you shall love your neighbor as yourself. I am the Lord. Utos po ito sa na ipinagkaloob ng Diyos kay Moises para sa mga Israelitas. At ito po ay napatala sa aklat ng Leviticus chapter 19 verse 18. Ayan. You shall love your neighbor and hate your enemy. Ganyan pala sa nung una. Yung kaaway ipinapa-hate. Pero sa batas ni Kristo, dahil nga po yung lumang tipan pinawalang bisa na, ang ating dapat na ikabuhay na ay yung batas ni Kristo. Kaya binago ni Kristo ang batas. Ito nga po, babasahin ko muna sa inyo ang Hebrew chapter 8 from verse 12 o verse 13. In speaking of a new covenant, he makes the first one obsolete. And what is becoming obsolete and growing old is ready to vanish away. Ayan. Ay ano po ba ang dahilan bakit binago ang batas? Naging binaliwala na yung unang batas na ibinigay kay Moses at napalitan na ng batas ni Kristo. Ito po ang dahilan. Sa Hebrew chapter 8 from verse 7, ito po ang sinasabi. Verse 7, the following. For if the first covenant, yun po yung covenant na ibinigay sa mga Israelitas. For if the first covenant had been faultless, there would have been no occasion to look for a second. Kaya pala naman binago nga ni Jesus yung kautosang iyon ng tungkol sa kaaway, ay lumilikha ang Panginoong Jesucristo ng bagong covenant. That is the new covenant that a Christian should follow. Yun ang dapat na sundin ng mga Kristiyano, hindi na yung old. Kasi ang old carnal, makalaman, para pigilin ng laman. Ang new ay something spiritual, much deeper than the law or the covenant given to Moses. Ngayon, ito po ang dahilan. Sa Hebrew 8:7, for if the first covenant has been faultless, kung walang kulang yung unang covenant, yung mga kautusan ni Moises, there would have been no occasion to look for a second. For he finds fault with them when he says, behold, the days are coming, declares the Lord, when I will establish a new covenant with the house of Israel
and with the house of Judah. Ito na nga po, nag-i-establish na ang Panginoon Jesucristo ng bagong covenant. Love your enemies. Ayan. Sa verse 9, nasa Hebrew pa rin po tayo, chapter 8, verse 9. Not like the covenant that I made with their fathers. Doon sa ating mga ancestor. On the day when I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt. For they did not continue in my covenant, and so I showed no concern for them, declares the Lord. For this is the covenant that I will make with the house of Israel. Ito na yung bagong covenant. After those days, declares the Lord, I will put my laws into their mind. Kaya nga po binabasa natin ito para mapalagay sa utak ng bawat isa sa atin yung covenant na ito. I will put my laws into their mind. Hindi po ilalagay sa pahina lang ng notebook. Ilalagay natin ito sa ating isip, sa ating kaisipan. And write them on their heart. Ano ba ibig sabihin na isusulat sa kanilang puso? Ang puso po ang kumukontrol sa buong pagkatao ng isang tao. Kaya doon sa Proverbs chapter 4 verse 23, take care of your heart. Ingatan ninyo inyong puso. Ay medically speaking, tama po yun kasi physically speaking, kasi yung puso natin ang nagbobomba ng dugo para mag-circulate sa iba't ibang parte ng katawan. Kaya dapat ingatan ang puso. Pagdating po sa medicine o sa parting kalusugan, dapat ingatan ang puso. Huwag magkakakain ng makolesterol. Kasi pag naepektuhan yung puso, yan po yung pinakamotor ng ating katawan. Yan. Spiritually, ang puso rin po napakahalaga. Bakit? Sa puso naka-store o diyan iniingatan ang napakaraming masasama. Kaya sinabi ng ating Panginoon Jesucristo sa aklat ng Mateo chapter 15 verse 19, sa puso nagmumula ang pangangalo niya, ang pagpatay, ang paggawa ng masama. So take care of your heart. Spiritually and physically, mahalaga ang puso ng isang tao. I put my laws into their mind. Sa isip, isa sa isip natin lagi ang kanya mga kautusan. And write them on their heart. Ilalagay, susulat ko sa kaibuturan ng kanilang puso upang maging way of life of every Christian. And I will be their God. Pag ginawa mong malagay yan sa iyong isip, malagay sa iyong puso, siya ay magiging iyong Diyos. And I will be their God, and they shall be my people. So ang requirements ay ilagay mo yung covenant, yung kautusan ni Kristo sa iyong isip, ilagay mo rin sa iyong puso, so that it will become way of your life. At dahil doon, I will be their God. Ako'y magiging kanilang Diyos. Yung po palang mga tunay na may Diyos ay yung inilalagay sa isip at puso ang kanyang mga utos. They shall be my people. Sila ay magiging mga tao ko. So tayong lahat magiging tao ni Kristo as long as we do all these requirements. Ingatan ang kanyang covenant sa puso, isulat sa kaibuturan at sa ating isip at isulat sa kaibuturan ng ating puso. And they shall not teach each one his neighbor and each one his brother, saying, know the Lord. Hindi na kailangan turuan pa kayo. Hindi ko na kayo kailangan turuan pang malaman ninyo, makilala ninyo ang Diyos. Kasi yung salita niya, sapat nang magpakilala na may Diyos, yung kanyang mga salita, yung covenant niya.
For I will be merciful toward their iniquities. Kapag ginawa natin yon, inilagay sa isip at itinatak sa ating puso ang kanyang mga kautusan, magiging mahabagin ng Diyos sa ating mga pagkakamali at pagkakasala. And I will remember their sins no more. Yun po kasi ang pagkakaiba ng Diyos. Hindi na niya tinatandaan yung ating mga kasalanan. Pagkatapos na makilala natin si Kristo at nabayubay siya sa krus, totally, kanyang inalis na lahat ang ating mga kasalanan. And I will remember their sins no more. Hindi na aalalahanin pa ni Kristo. Kasi binayaran na nga niya 2,000 years ago sa Mount of Calvary. Now, be careful na yung pinalaya ka na. Hebrew chapter 6 verse 4. Hebrew chapter 10 verse 26. Kapag naliwanagan ka na, tinanggap ka na, hinugasan ka na ng dugo ni Kristo, be careful with your heart. Parang palabas yata, be careful with your heart. Be careful with our action and attitude. Kailangan sundin na natin kasi oras na intentionally nilabag mo pa rin ang utos, wala na raw hain. Kasi once lang dapat mamatay si Kristo sa buhay natin. Hindi pwedeng araw-araw namamatay si Kristo sa ating buhay. Once lang. Yung kanyang pagkabayubay sa krus, totally walang hanggan yung pagpapalaya niya sa kahit na sino na lalapit sa kanya through faith. Pero after that, wag mo nang intentionaling gagawin pa muli yung mga ginawang mali at kasalanan. Mamugad sa iyong isip ang salita ni Kristo at isulat sa inyong puso ang kanyang mga kautusan at sila ay magiging Diyos mo, siya ay magiging Diyos mo at ikaw na may magiging mga tao ng Diyos. At sa verse 13, in speaking of a new covenant, He makes the first one obsolete. Yung obsolete, wala nang kapangyarihan. And what is becoming obsolete and growing old is ready to vanish away. So, pabura na yon. Yung batas ni Kristo na mahalaga ngayon. Balikan natin yung binasa ni Sister in Matthew chapter 5 verse 43. Ayan. You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemies. So, yun po, binasa ko sa aklat ng Leviticus. Yan po yung mga old covenant. Ito naman ang new covenant. But I say to you, verse 44. Matthew chapter 5, verse 44. But I say to you, ito ang bagong covenant. Batas na ni Kristo ito. Love your enemies and pray for those who persecute you. O talagang binago ang batas. Yung una ipinahe-hate ang enemy. Sa bagong batas ni Kristo, mas matindi. Ipinaiibig naman ang enemy. Kaya dito makikita natin ang pagkakaiba ng batas ni Moises at ang batas ni Kristo. Ay ano pa ba ang sinasabi tungkol sa batas ni Kristo? Sa batas ni Kristo, ano pa sinasabi? Ayan, nasaan ba yun? Sa batas ni Kristo. Yan. Sa batas ni Kristo, ano sinasabi? Na sinasabi po sa batas ni Kristo ay ibigin ang kaaway. Yan, Ibigin ang kaaway. Love your enemies
and pray for those who persecute you. Yung mga umuusig sa atin, napakaraming umuusig. Si Sister Merly nga eh. Sa kwento niya kanina, talagang ibig sabihin, pinag-usig siya. Ginawang kasi siya na masama eh. Pero hindi siya nagtaglay ng galit. Ngayon, ano po ang turo ng Biblia tungkol sa paano natin iibigin ang kaaway? Mahirap kasi yun eh. Isa kasi yung way para tayo maging perfect sa paningin ng Diyos. Paano natin iibigin ang kaaway? Ayan. Basahin po natin sa aklat ng Lucas chapter 12 verse 19, 20. Ang nakalagay po rito ay ganito. Romans chapter 12 verse 19, 20. Beloved, never avenge yourself, but leave it to the wrath of God. For it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Pagka meron palang gumawa sa iyo, ay ipaubaya natin sa Panginoon ang pagganti. Never avenge. Huwag kang gaganti. But leave it to the wrath of God. Pabayaan natin ang Diyos ang gumanti sa Kanya. For it is written, dahil nakasulat nga naman, ako ang gaganti. I will repay, says the Lord. Ngayon, anong gagawin mo sa kaaway? Ayon sa utos na ni Kristo itong ating pinag-uusapan, hindi na yung dating love your neighbor and hate your enemy, yung kasi yung batas kay Moises. Ito naman ay batas na ni Kristo. Romans chapter 12 verse 20. To the contrary, if your enemy is hungry, paano mo ititreat pala ang enemy mo pagka yung nagutom? Feed him. Yan po ay utos ni Kristo, bagong tipan. To the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. For by so doing, you will heap burning coals on his head. Aba, ay yung pala ikwan, parang nilalagyan mo ng baga ang kanyang ulo. Basahin natin. Nakalagay din po yan sa Proverbs chapter 25 verses 21 and 22. If your enemy is hungry, give him bread to eat. And if he is thirsty, give him water to drink. For you will heap burning coals. Yung nagbabaga, yung nilalagyan mo ng baga ang kanyang ulo. And the Lord will reward you. Ay, pagka pala pinakain mo, at pinakain mo yung iyong kaaway na nagugutom at pinainom, ay parang nilalagyan mo ng baga ang kanyang ulo. Naaalis yung galit niya. Nawawala yung lahat ng bagay na masamang nasa kanyang isipan at puso. Kasi sa kabila ng ginawa sa iyo, ay ginawan mo siya ng mabuti, ay ang pangyayari noon, mangyayari niyan, ay nadala mo siya sa Diyos. Nailapit mo siya sa Diyos. Bakit? Kasi dahil sa pag-ibig mo sa Diyos, ay inibig mo iyong kaaway. Ayan. Kaya nawala sa kanya ang galit, ang puot, na iligtas mo siya sa pagkakasala. At ikaw naman ay may reward. And the Lord will reward you. Kasi lahat naman ng ating pagsunod may reward eh. Baka hindi ninyo alam, my dear brothers and sisters, sinasabi ng Diyos na hindi lamang tigapakinig, kundi ang nagsasagawa ay blessed. Kasi may reward. Pinakamaliit na kautusan ng Diyos hanggang sa pinakamalaking kautusan, ginawa mo, lahat yun may reward.
At ang reward noon, walang pagsala, may reward yun. Maging dito man sa daigdig na ito, at maging lalo na sa kabila, napakalaki ang reward. Kasi life everlasting. May reward lahat ng ating mga ginagawang mabuti. Huwag kayong mau-offend na para yatang masyadong dihado naman kami. Hindi kayo kailanman maaari maging dihado. Alamin ninyo, my dear brothers and sisters, ang lahat ng bagay na nasa daigdig na ito, maging tayo man, ay pag-aari ng Diyos. Nasa Kanya lahat ng kapangyarihan. At dahil diyan, lahat ng pagsunod na ating magagawa, maliit man o malaki, kahit nga isang basong tubig lang na ibigay mo sa iyong kapwa, mag-aani ka na ng malaki. Ayan, no? And whoever, Matthew 10:42, and whoever gives one of these little ones even a cup of cold water, because he is a disciple, truly I say to you, he will by no means lose his reward. So kahit nga sa pinakamaliit na bagay nga, may reward. Yung pang-ibigin mo ang kaaway na utos ng Diyos ang hindi ka mag-reward. Bakit ka naman inutusan ng Diyos na ibigin ng kaaway? Ayan. Tuloy nga natin yung pagbasa. Ayan. Ito po ang reward But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. Verse 44 po yun. Verse 45, ito, may reward na rito So that you may be sons of your Father who is in heaven. Isipin mo, dahil sa pag-ibig mo sa kaaway, ikaw ay binigyan niya, itinuring kanyang anak. Aba ay siya may-ari ng universe. Siya may-ari ng lahat ng bagay. Ay itinuring kang anak, ay sigurado, meron kang mamanahin. Magiging tigapagmana ka. Kasi siya ang owner ng lahat Lahat ng bagay umiiral sa kanya Ayan. So that you may be sons of your Father who is in heaven. For he make his sun rise on the evil and on the good. Totoo naman yun Pag umulan dito, kahit doon sa kaaway mo, umuulan din Pag sumikat ang araw sa iyo, sabi mo, gumagawa ka ng mabuti. Yung kaaway na tumutulig sa iyo, the same thing, naaarawan din For he make his sun rise on the evil and on the good, and send rain on the just and on the unjust. So marami palang pribilehiyo pag inibig mo ang kaaway. Ngayon, ito ang kanyang parang tawag dito, parang pagpapalawak ng salita ng Diyos. For if you love those who love you, what reward do you have? Ay ano nga namang ganti ang ibibigay sa iyo kung ang iibigin mo yung umiibig lang sa iyo? Ay gaganti rin yun ang pag-ibig sa iyo Ay di walang ganti sa iyo. For if you love those who love you, what reward do you have? Ayan, Kung sa aklat ng Lucas naman natin babasahin, Lucas 32, if you love those who love you, what benefit is that to you? For even sinners love those who love them. Kaya pala, for if you love those who love you, what reward do you have? Do not even the tax collectors do the same? Kahit nga yung mga tax collector na sumisingil ng mga tax na ibinubulsa, ay gumagawa rin ng ganoon na umiibig din sa kapwa umiibig sa kanila. Ay anong pagkakaiba natin sa kanila?
And if you greet only your brothers, what more are you doing than others? Do not even the Gentiles do the same? Kahit man yung mga hentil na walang Diyos, na ang Diyos nila ay mga Diyos-Diyusan, ay bumabati rin sa kanila mga kapatid. Ay anong pagkakaiba natin sa kanila? Pero maganda yung sa 48. You therefore must be perfect as your heavenly Father is perfect. So makikita natin dito, gusto mong maging perfecto. Na pag sinabing perfect, talagang 100% na ipasa mo yung exam. Wala kang mali. You therefore must be perfect. Kasi yung mga nakakakuha ng perfect, magagaling sa examination yun Walang mali. Nagkaroon nga ako ng kaklaseng ganun Lahat ng subject, wala siyang mali. Kaya ako'y pambihira ang galing nito. Katabi ko siya. Apelyido niya ay anibersaryo. Ako na may anak magkatabi kami. Hindi pa siya masyado nag-aaral. Bet ka kung magaling ito. Perfect yung kanyang mga sagot. Ngayon, dito, gusto mo naman maging perfect sa paningin ng Diyos, eto. You therefore must be perfect as your heavenly Father is perfect. Ang way to perfection is to love your enemies. Gusto maging perfect? Ibigin mo ang iyong kaaway. Ngayon, sa ibang translation, sa ibang aklat natin basahin, sa Luke chapter 6:27, ito. Ito, basahin natin. Ito love your enemies din But I say to you who hear, love your enemies, do good to those who hate you. Bless those who curse you. Pray for those who abuse you. Kagaya ni Sister Merly, parang in-abuse siya. Maraming mga salitang masasama. Anong sagot? Pray for those who abuse you. To one who strike you on the cheek, offer the other also. And from one who takes away your cloak, do not withhold your tunic either. Bay talaga palang Juan. Pag kinukuha yung iyong tsinelas para magamit niya dahil isa lang ang kinuha, ibigay mo na rin yung isa dahil hindi rin magagamit. Pag kinuha yung balabal, ayun, ibigay mo pa rin ang iyong tunika. Ayan. Give to everyone who begs from you. Pagka nakikiusap, ay bigyan mo. And from one who takes away your goods, do not demand them back. Kapag kinuha na, wag mo nang kuhanin. And as you wish that others will do to you, do so to them. Kung ano mang gusto mong gawin sa iyo ng kapwa mo, gawin mo rin sa kanila. If you love those who love you, what benefit is that you? For even sinners love those who love them. If you do good to those who do good to you, what benefit is that to you? For even sinners do the same. And if you lend to those from whom you expect to receive, pag minangutang sa iyo, dito, ikaw nagpapahiram sa mga makakabayad lang sa iyo. And if you lend to those from whom you expect to receive, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners to get back the same amount. Yun, no? Ibig sabihin nito, pag ikaw yung nagpautang, huwag kang umexpect na ikaw ay tatanggap.
Kapag nag-expect ka, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners to get back the same amount. But love your enemies and do good and lend expecting nothing. Magpahiram na wala kang inaasahang pagbalik and lend expecting nothing in return. And your reward will be great, and you will be sons of the Most High, for He is kind to the ungrateful and evil. Ay pagka ikaw pala nagpautang at hindi ka nag-i-expect ng bayad, aba, ay ikaw pala ay gustong-gusto ng Diyos yun. Basahin natin dito sa Psalm chapter 62 verse 12. And that to you, O Lord, belongs steadfast love, for you will render to a man according to his work. Abay kung sa Tagalog po pala ito, sa aklat ng Salmo, saan nga natin sa Tagalog? Ayan. Salmo o awit 62:12. Ayan, ito po sinasabi. Sa iyo naman, O Panginoon, ukol ang kagandahang loob, sapagkat ikaw ay nagbabayad sa bawat tao ayon sa kaniyang gawa. So, ikaw ay nagpahiram. You are not expecting in return. Ginagawa mo naman yun para sa Panginoon. Ang Diyos na may-ari na universe at ng pagkalalaking mundong ito na binabagyo at nagkakaroon ng gera at siya may-ari. Ang hangin, ang lupa, ang dagat, ang lahat ng bagay na narito ay kanya lahat. Pati tayo, kanya ay magbabayad. Siya magbabayad sa iyo dahil sa pagsunod mo sa kanyang kautusan. Ang bihira yan. Bihira pala. Ito, 1917 o 1928 o 1917 ng Kawikaan. Ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon at ang kanya mabuting gawa ay babayaran sa kanya uli. Isipin mo, nagkakautang ang Diyos pagka pala ikaw ay nahabag sa mga dukha. Siya may-ari na universe, napakayaman niya. Pagkatapos nagkautang sa iyo, actually hindi siya maaaring magkautang sa atin eh. Tayo lagi may utang sa kanya. Pero pag ikaw pala itumulong sa dukha, nag-charity ka, bunga na iyong pag-ibig sa Diyos, nagkakautang pala yung Diyos sa iyo. Kakautang pala yung Diyos na may gawa ng universe, yung may gawa ng langit, ng dagat, ng lahat ng bagay na nandito sa ibabaw ng lupa, nagkakautang siya at babayaran sa kanya uli. Kaya huwag tayo manghinawa sa paggawa ng mabuti. Ano po ba mabuti? Pag sinabi ng Diyos na magbigay, magbigay ka. Pag sinabi ng Diyos na ikaw ay umibig sa iyong kaaway, umibig ka. Bakit? Ay kasi lahat ng iyan ay merong blessing. Bawat pagsunod, may blessing. At bawat pagsuway, may kaparusahan. So if you want to be perfect, love your enemy. Kung iibigin lang natin yung ating mga mahal sa buhay, ay anong reward? Pero pag ang inibig ko ay yung kapatid ko na gumawa sa akin ng masama, kapag ang inibig ko ay yung mga taong iniisip ako'y mamatay, iniisip na gusto akong patayin, ay may reward, my dear brothers and sisters.
Actually, naganap sa buhay ko yun eh. Isipin mo na lang, pinatay ang aking ama at 2 kapatid. But I love that enemy. Nung ako'y nasa Panginoon, gusto kong siya maligtas. Hindi ako nag-isip ng pagganti. Pinaubaya ko sa kanya ang pagganti. Pagka pala ang Diyos, pinaubaya mo sa kanya ang pagganti, madali ang pagganti. Kinuha rin siya ng Diyos sa napakasakit ding paraan. Pero hindi ko ikinatutuwa yun, my dear brothers and sisters. Dahil nung basahin ko yung Matthew chapter 5, verse 43 to 48, naliwanagan ako na mas higit na mahalaga sa aking buhay ang sundin ko ang kalooban ng Diyos at mamuhay ako ayon sa kanyang kalooban. Pagka ang kaaway ay nagutom, pakanin, napakahirap na gawain yun. Salungat yun doon sa ating damdamin. Kapag nauhaw, painumin. Salungat yun sa ating damdamin. Pero gaano mang kasalungat ito sa ating damdamin, kung iniibig mo naman ang Diyos na nagpatawad sa iyo, ang Diyos na nagsabing, be perfect, because the one who called you is perfect, ay magagawa natin lahat yon, my dear brothers and sisters. So, ang aral ng Panginoon talagang habang tumatagal tayong nag-aaral nito ay talagang kalalaman natin ay dapat talagang sundin natin, my dear brothers and sisters. Yan din ang narinig ni San Pedro na itinuro sa kanya ng ating Panginoon Jesucristo. Doon sa aklat ng 1 Peter chapter 1 verse 15 at verse 16, ganito po nakalagay. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo'y mangagpakabanal sapagkat ako'y banal. Kaya basahin nga natin sa English, sa wikang English. 1 Peter chapter 1 1 Peter chapter 1 verse 15. Nakalagay po rito, pero maganda basahin muna rito sa 14. As obedient children, do not be conformed to the passion of your former ignorance. But as He called you is holy, you also be holy in all your conduct, since it is written, you shall be holy, for I am holy. So, kailangan magpakabanal. Ang pagpapakabanal ay pagiging perpekto sa paningin ng Diyos. At tayo ay nagiging perpekto sa paningin ng Diyos kung ating susundin without asking any question, without any mental reservation, ang kanyang mga commandments o kautusan. Yan ang hinihingi ng Diyos sa bawat isa sa atin. At pagka ating isinabuhay ang kanyang mga salita, ay lalo na tayo ay pagpapalain ng Diyos. Mapalad ang bumabasa at nakikinig ng kanyang mga banal na salita. Mapalad ang bumabasa. Bakit mapalad ang bumabasa? Kasi sa pamamagitan ng pagbabasa,
Ang mga taong makakarinig ng kanyang binabasa ay nababahaginan niya ng salita ng kaligtasan. At mapalad ang nakikinig. Kasi sa pakikinig, tumitimo sa ating isipan at natatatak sa ating puso ang kanyang mga salita, at dahil dito'y nagiging bahagi ng ating buhay. Ang mga pamantayang ito ng Diyos ay napakahalaga sa bawat isa sa atin. Kaya dapat magbasa, makinig, at magsabuhay ng kanyang mga banal na salita upang makamit natin ang pinakamataas na antas ng espiritualidad na itinuturo ng ating Panginoong Hesukristo. At kasama rito sa kanyang mga kautusan ang sinabi niyang ibigin ang kaaway. Sapagkat kung ang iibigin lamang natin ay ang umiibig sa atin, anong halaga ng ating ginawang iyon? What reward can we expect from loving those people who love us? Pero kapag ang inibig natin ay mga taong hindi umiibig sa atin, pinakain mo siya pag nagugutom, pinainom pag nauuhaw, we are going to perfection. And sabi sa Matthew chapter 5 verse 48, 5:48, you therefore must be perfect as your heavenly Father is perfect. To become perfect is to become obedient to the commandments of our Lord Jesus Christ. Tayo ay maging masunurin sa kanyang mga kautusan, at ang ating, kahit ang mismong ating mga panalangin ay talagang dinig na dinig ng Diyos dahil ginagawa natin ang mga bagay na nakalulugod sa kanyang banal na paningin. Sa verse 22 ng 1 John chapter 3, whatever we ask, we receive from Him because we keep His commandment and do what pleases Him. Bakit daw po lahat ng ating hinihiling ay ating matatanggap sa Kanya? Dahil po sa ating iniingatan ang Kanyang mga kautusan sa ating isip at sa ating puso, at ginagawa natin ang mga bagay na nakalulugod sa Kanya. Ang nakalulugod po sa Kanya ay yung mga utos na ating ginagawa at sinusunod. Isa na riyan yung pag-ibig sa kaaway. Ito po'y mataas na antas ng kautusan ng ating Panginoon Jesucristo, sapagkat pag naibig mo ang kaaway, lalo mo nang iibigin ang iyong asawa, anak, kaibigan, mga apo, lahat ng mga taong malapit sa iyo, lalong maiibig mo sila, sapagkat kung ang kaaway ay iyong naibig, sino pa ang hindi natin pwedeng ibigin? We are going to perfection. Kaya huwag kayong titigil ng pakikinig ng salita ng Diyos. Huwag kayong aantras, sapagkat hindi nalulugod ang Diyos kapag umaantras. Hebrews chapter 10 verse 37 or 38. Huwag kayong aantras, laging pasulong ang ating paglakad sa harap ng Panginoon. At kapag tayo, we are always going forward. We are going to perfection. And once that we are perfect, walang bagay na ating hilingin sa Diyos ang hindi niya ipagkakaloob sa bawat isa sa atin. So my dear brothers and sisters, nawa ang mga salitang ito ng Diyos ay nakapagbukas kahit kapiraso sa ating isipan. Taglayin natin sa ating puso, sa ating isip, pagnilayan, maging bahagi ng ating buhay, sapagkat ito'y dapat na matatak sa kaibuturan ng ating puso. Tandaan natin ang ating puso
ay isang organ na nagpapakilos, nagpapagalaw, isang motor ng ating katawan na nagsusupply ng mga pangangailangan ng iba't ibang bahagi ng katawan. At ang puso rin, spiritually speaking, ay dapat ding pamahayan ng salita ng Diyos. Sapagkat kung mga puot, galit, hinanakit, at pagpatay at pakikiapid ang laman ng ating puso, patungo sa pagkawasak ang ating buhay. Ngunit kung ang pag-ibig sa kaaway, pagpaparaya, pagmamahal, pag-unawa ang namumugad sa kaibuturan ng ating puso, we are going to perfection. At tayo ay magiging anak ng kataas-taasan, siya'y ating magiging Diyos, at tayo na may magiging mga anak niya. So my dear brothers and sisters, maraming salamat sa inyong pakikinig. Maraming salamat sa inyong pagbibigay ng pagkakataon. Lagi ninyong panabikan ang salita ng Diyos. Sa susunod na linggo, meron na naman ulit tayong pagsasaluhan kung loloobin ang makapangyarihang Diyos. At sa buong isang linggong ito, ang dalangin ko po sa bawat isa sa atin, nawa ay mamugad sa ating isipan at sa ating puso ang mga ginintuang aral ng Panginoon. Sapagkat may pangako siya, may gantimpala sa mga taong susunod sa kanyang mga kautusan at may kaparusahan naman sa mga taong susuway sa mga ito. Nawa ang pagpapala ng Diyos ang siya maghari sa bawat isa sa atin ngayon at maging sa mga darating na panahon ng ating buhay. Amen. How could I express
come on, my soul. Although you get shy and you lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul. Oh, don't you get shy and you lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. So throw up my hands and praise you again and again, so that I have raised a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa matagumpay na naman namin na pakikinig ng inyong mga banal na salita, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa araw na ito, Panginoon, sa pagsasama ninyo sa amin, Panginoon, sa aming gawain, Panginoon. Itinataas ko po sa inyo, Panginoon, ang lahat ng mga may partisipasyon sa gawain na ito, Panginoon. Naway patuloy mo po kaming bigyan ng lakas ng loob, Panginoon, at matibay na pananampalataya, Panginoon, upang kami po, Panginoon, ay magpatuloy sa pakikinig ng inyong mga banal na salita, Lord. At naway mas marami pa po kaming mayaya, Panginoon, na mga kaluluwa na makikinig ng inyong mga banal na salita, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ni Brother Albert, na siya ang nangunguna sa pagpapalaganap, Panginoon, ng inyong kautusan na magparami, Panginoon, upang maibahagi ang lahat ng inyong mga banal na salita, Panginoon. Naway bigyan niyo pa po siya, Panginoon, ng mas mahaba pang buhay, lakas na pangangatawan, at malayo po sa kahit na anumang mga karamdaman. Kasama po, Panginoon, ang kanyang asawa at ang kanilang buong pamilya, Panginoon. Ganon din po, Lord, itinataas ko po sa inyo ang lahat ng mga kapatiran ko dito, Panginoon, na nagsisimaka, Panginoon, upang makapagbahagi din, Panginoon, ng inyong mga banal na salita, Lord. Naway bigyan niyo pa kami, Panginoon, ng good health lagi, Panginoon. At kami po, Panginoon, ay humihiling po sa inyo, Panginoon, ng mahabang buhay, Panginoon, upang kami po, Panginoon, ay matupad namin ang aming tungkulin, Panginoon, upang maipamahagi din namin, Panginoon, ang inyong mga banal na salita, Lord, sa aming pamilya, sa mga kaibigan, at sa lahat ng mga karatig lugar, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan sa amin, Lord. Itinataas ko po sa inyo, Panginoon, ang lahat ng mga kamag-anakan namin sa Pilipinas, mga pamilya namin, Panginoon, nasa malayong lugar, Panginoon. Kayo na po ang bahala sa kanilang lahat, Lord. Pati na po, Lord, ang lahat ng mga lugar na kasalukuyan, Panginoon, na nagigira ngayon, Panginoon. Naway iligtas niyo po lahat ang mga tao, Panginoon, na nasalanta, Panginoon, lalong-lalo na, Lord, ang lahat ng aming mga kababayan. Naway ang mga naipit sa gira, Panginoon, naway hindi po sila mapapahamak, Panginoon. At naway maging matapos na po sana, Panginoon, ang gira sa bawat bansa, Panginoon. Kayo po ang higit na nakakaalam, Lord. Kayo po ang higit na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Lord,
Hinihilin ko rin po sa inyo, Panginoon, ang lahat ng mga karamdaman sa oras na ito, Panginoon. Naway pagalingin niyo rin po sila, Lord, ang lahat ng mga taong mga nagugutom, Panginoon. Kayo na po ang bahala sa kanila, Lord, na gumabay, Panginoon, nang maibsan po ang lahat ng kanilang mga gutom, Panginoon, ang lahat ng mga taong nangangailangan, Panginoon, ng tulong, Lord. Naway mayroon kang uutusan, Panginoon, na mga tao na makapagbigay ng tulong sa kanila, Panginoon. At naway kami po, Panginoon, patuloy niyo rin pong gabayan na makapagtrabaho ng maayos upang makatulong rin po sa aming mga kapwa, Panginoon, na nangangailangan, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa good health na inyong binibigay sa amin, Panginoon, lahat. At maraming salamat po, Panginoon, sa kapayapaan, kagalakan, pagpapala at pagmamahal mo sa amin. Kami po ay maghiwa-hiwalay, Panginoon, sa araw na ito na matagumpay sa aming pakikinig ng inyong mga banal na salita, Panginoon. Hallelujah, Lord. Tunay nga po ang aming Hesus. Tunay nga po na kayo ang aming Hesus. Sa'yo namin ibinabalik ang lahat ng pasasalamat, papuri, parangal sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus at ang aming tagapagligtas. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Thank you so much po to all of you and hanggang sa isang linggo po. Have a blessed week ahead. God bless us all.